Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Kumusta po kayo? Anyong brother Nico Cruz po ito. Maraming salamat sa walang sawa niyong pakikinig ng ating YouTube daily podcast para sa glory ng Panginoon at sa tulong ng banal na Espiritu. Mga kapanalig, sabayan niyo po ako. Lord Jesus, I love you so much. Teach me to love you more. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In total obedience po, sana tayo sumunod sa Diyos. Total obedience is the only sure foundation of life. Description ni John C. Maxwell sa isa sa core values ni Lord Jesus Christ sa kanyang mga disipulo. Katapos niyang piliin, atasan na sila ay sumunod sa kanya bilang kanyang disipulo or learners. Napakagandang video ni Dr. Willie Ong napanood ko kaninang umaga sa glory ng Panginoon ang pagtitipid. Kahit maliit ang iyong kita, ang iyong income, pero kung marunong kang magtipid sa tamang panahon, sa tamang lugar. Inayunan niya ni John D. Rockefeller. Kilala niyo po ba si John D. Rockefeller? Siya yung nagsimula ng lahat ng yaman ng Rockefeller. Napakagandang The Man Who Built America na series. Nasa YouTube po, panoorin po ninyo. Paano nagsimula si John D. Rockefeller. Mula sa kanyang kerosene. $2,000 ang kanyang puhunan. Ngayon, one of the billionaire ang kanyang lahi dahil naipagpatuloy din ni Rockefeller Jr. sa kanang mga sumunod sa si John D. Rockefeller Sr. So, ito yung quote niya. I believe that thrift ay pagtitipid, katipiran is essential, mahalaga to well-ordered living. Naniniwala daw si John D. Rockefeller na ang pagtitipid ay napakahalaga para sa mas magandang buhay, mas magandang ipamuhay ang buhay, mas nasa tamang lugar ang buhay dahil marunong kang magtipid. Magtipid, hindi yung magtipid ka na nilalamig ka winter pat pinapatay mo ang heater mo, ay hindi ganoon ang tamang pagtitipid. Pagtitipid yung tama, yung tamang pagtitipid, tulad na lang ng hindi ka kailangang kumain lagi sa restaurant. Pwede ka namang magkarinderya kung hindi mo kayang magbaon. Tubig, pag inom ng tubig, healthy ka na, ay nakatipid ka pa. Siyempre malinis na tubig. Sa mga kumpanyang mga pinagtatrabaho natin, provided na po yan eh. So wala po tayong alalahanin. Okay, and then ang sumunod na sa nakuha kong mga insights, ginawa ito ni Dr. Willie. Yung tinuro niya ay ginawa niya ito. Marami raw siyang binasang libro. So tinuturo niya sa masa yung nagawa na niya na kayang gawin. So ito yung 5 dahilan na dadami pera mo kahit maliit ang kita. Number 1, maging masaya sa mura ng paraan. Yes, sa murang paraan. Planuhin ang dami ng anak. Kasi mahal ang pagkakaanak, lalo kung marami. Nung araw, ang mga ninuno natin ay mas maraming anak, mas mayaman ng angkan. Pero hindi na po ngayon kasi malaki ang gastos, pagpapaaral, dadamitan mo yan, pagkakainin mo yan hanggat hindi pa kaya magtrabaho. So, planuhin
ang dami ng anak. Kaya si Dr. Willie, pinalano niya na 2 lamang. Pwedeng maging 3, 4, pero nakaplano din siyang tutulong eh. So hindi niya magagawa daw yung mga charity niya tulad ng pandemic na nagbigay sila ng libo-libong kaban ng bigas na umabot ng 2 milyong piso na sa kanilang mag-asawa. Ayun yung mga hindi niya nagawa kung hindi siya marunong magtipid. Number 3, kasi yung pagtitipid, sabi niya, tulad ng mga pag-travel abroad, ay pag hindi kailangan at walang purpose, hindi kami pupunta. Hindi pa nga raw niya napuntahan ng mga magandang bansa tulad sa Italy, sa iba pang mga bansang magandang puntahan. Pero hindi niya pinupuntahan kasi nga mayroon siyang purpose na mas gusto niyang tumulong. Kaya hindi tayo nakakatulong, limitado tayo sa pagtulong, limitado tayo sa pag-give back sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, kasi nga yung ating yung ating habits. Pabayaan daw dahil bata, magastos pa yan. Gumagastos ng ganito, ng ganon, nagtataksi, nagmimerienda, hindi naman masama magmerienda, kailangan ang kape mo ay 200 pesos, halimbawa Starbucks, pwede ka namang normal na kape lang, habits yan. Dahil sabi nga ni Jim Kwik, ang Kwik niya ay Kwik, isang Korean American. First, you create your habits, and then your habits creates you. Kung habitual na gastos, hanggang sa pagtanda mo na yan. Kung habitual mo ay magtipid sa tamang pagtitipid, magiging habits mo yan, lalo ka raw aasenso. Kasi may kakayanan kang tumulong, kasi may kakayanan kang bumili ng mga dapat mong bilhin kung kinakailangan. Kasi may cash ka, dahil ang cash ay hari. Ang cash ay hari. Sabi nila Patrick David, magandang may naitatabing cash, pero hindi dapat alam ng lahat dahil uutangin yan. Sabi ni Pastor Ed Lapis din. Hindi ko tinuturo si Pastor Ed Lapis, pero maganda talaga yung mga turo niya. Na master niya ang Ecclesiastes, ang Kawikaan, na master niya ang Bible. Binigyan siya ng durong ng Panginoon na ibinabahagi sa atin. Nagtatanim siya ng kabutihan, nagtatanim siya ng salita ng Diyos, kaya tumutubo ito. Number 3, huwag magdami ng partners. Bisyo, kabit dito, kabit doon. So, matatanda na po tayo, alam na po natin ang tama't mali. At mali po yan pag tayo ay naging hindi matapat sa ating asawa, ay kasalanan ng malaki yan sa Diyos. Opo, kasalanan ng malaki yan sa Diyos. Number 4, sanayin ang habit ng pagtitipid. Yes, sanayin ang habit ng pagtitipid. Pero yung pagtitipid mo ay nasa tama talaga, nasa tamang lugar, nasa tamang panahon. Kung may sapat na sapat ka namang pera na kailangan mo talaga yung isang bagay, tulad daw ng computer ni Dr. Willie Ong ay 100,000, ang kanyang kotse, hindi siya pwede sa mumurahing kotse dahil kaya naman niyang bumili talaga, doktor sila ng mag-asawa, ay sasakit ang likod kasi. Yung mga bagay na makakatulong sa iyo ay pwede talaga, pero halimbawa nagsisimula ka pa raw palang mag-vlog, ay bumili ka na ng mga gadget na napakamahal, galingan mo ang utak mo sa pagbibigay mo ng content, yung laman ng iyong audio o ng video, na magbigay ng difference maker, mag-add ng value. Number 5, may kasunod po yung sanayin ng habit ng pagtitipid, matuto mag-commute. Opo, matutong mag-commute. And then number 5, kalmado, huwag emotional. Dahil mananalo ka, panalo ka kung ikaw lagi ay kalmado. Tignan nyo daw ang grocery store, maraming mga matatamis ang nasa harap ng counter para datambutin na lang yan ng mga gustong bumili.
Anong plano-plano? Wala. Basta gusto kong kainin yung matamis na yan. Matamis na yung simada, matamis ng mamon, o iba pang mga matatamis. Nilalagay yan. Ipinapain yan ng mga may-ari ng grocery. Strategic. Opo. And then, dadami ang pera kahit maliit income kung summer staycation. Ano po ibig sabihin ng summer staycation? Stay ka lang sa bahay mo or sa lugar mo. Kung talagang limpak-limpakan sa lapi mo, yes, pwede kang mag-travel around the world. Or sabi nga ni Dr. Willie, kaya namin mag-travel ng mag-asawa kasama ang anak namin dalawa ng 500, gagastos ka ng 500, 700,000, pero hindi namin ginagawa ng madalas dahil meron kaming purpose na gusto namin tumulong kasi nga marami talagang naghihirap ng mga kababayan. So, staycation. And ito pa, how to save money and relax. How much that it costs to travel the world. Ay, nandyan din sa video ni Dr. Willie Ong. A complete breakdown of our around the world trip costs with insights into long travel budgeting useful tools. Yan yung may link po dyan na binahagi po niya. Ito yung dalawang mukha ng tao, isang cheap people, ibig sabihin ay cheap ay mumurahin tao, at frugal ay wise, ang ibig sabihin ng wise at marunong magdisiplina sa sarili. Nandiyan po yan sa video na yan, panoorin na lang ninyo. At ang 7 reasons why being thrifty is a good thing. Is frugal living worth it? Ito po ang mga bunga. Stress-free, number 1. Number 2, wisdom. Number 3, sensible. Sensible ka sa mga nangangailangan. At mayroon kang kakayanang tumulong, tutulong ka dahil mahal mo ang Diyos. Kaya ka magbibigay, kaya ka tutulong sa mga mahihirap na tao dahil mahal na mahal mo ang Diyos. Nire-recognize mo na kaya kanya binibiyayaan, sinusobrahan niya ang mga biyaya mo kasi marunong kang magbigay. May kusa ka. And then, sumunod, smart. Ikaw ay smart. Matalino na sa tamang panahon, na sa tamang lugar. And then, financial freedom. Financial freedom. Ang quote ni Father Jack Arada sa TV Maria Gospel for Today, October 10, napakaganda po. It is in silence that the Lord speaks. It is in silence that we will listen to the Lord. Amen. Tanong. Ano po ang take home po ninyo sa episode 60? Thanksgiving Monday po kahapon, October 9 dito sa Canada. Ilalagay ko mga isip ko sa iyong isipan at ang aking kanta sa iyong puso. Pero bago natin talakayan ang ating take home, mga notes, ano po ang lagi nating tatandaan? God is forever in control. Opo, in control. Forever in control. Alam ng Panginoong Hesus ang nangyayari sa ating buhay. So alam niya na tayo daw ay naglalakbay ng pagod na at paubos na ang ating enerhiya. Although tayo daw ay natitigilan sa mga paglalakbay natin, pero alam ni Lord Jesus Christ hindi tayo bumibitaw. At kinalulugdan ni Lord Jesus Christ yung mga ganong nasa na hindi tayo bumibitaw kahit dinadagsa
na po tayo ng mga problema, ng mga bagyo sa ating buhay. Hindi tayo bumibitaw. Pero meron daw isa na makakapag displease sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya magagalak at siya ay magagalit. Ang tendency, ang may gawi tayo, may ugali tayo na tayo ay manisi. Yes, manisi. At binibitawan natin ng responsibilidad, binibitawan natin ng bola. Tulad ng nagawa ni Tatay Adan. Maging leksyon po sa atin yon. Kaya po sinulat yung insights ni John C. Maxwell para imulat na tayo pag tayo'y nagkakamali ay okay lang yan. Basta alam mo at dapat mong aminin kung nagkamali ka. At obserbahan daw natin yan, sabi ni John C. Maxwell. Obserbahan din natin ang ating isip, ang ating ugali. Pagka nasukol tayo nagkakamali, ano ang initial na reaction natin? Dapat alam natin yon. Pagka ang initial reaction ay magagalit, maninisi, ay papunta po sa kangkungan yan. At hindi ka sasaya dyan, hindi rin masaya ang ating Panginoong Hesus dyan. So pagka nakaranas ka ng nakagawi ka ng mga pagrereklamo, ang dapat daw natin gawin lang ay pumunta tayo kay Lord Jesus Christ, kausapin natin siya, sa Kanya natin i-voice out ang lahat ng mga pahirap na sa landas po natin, na tayo'y naglalakbay sa landas ng mahirap o may mga taong mahirap pakisamahan. Dahil mas naunawaan ni Lord Jesus Christ ang mga pinagdadaanan natin. At lagi raw tayong pwede daw tayong mag-ventilate safely, magpahangin, magbuntong hininga, magpahinga, umupo ng tahimik, bumangon ng maaga, nang wala pang gising, makipagniig sa Panginoon. Kung ikaw ay nasa sasakyan, nakaparada, bago ka bumiyahe, ay ipikit mo ang mata mo na nasa sasakyan ka, at humingi ka ng gabay at gagabayan ka sa iyong pagdadrive. Dahil pag hiningi mo, lalong kinalulugdan ng Diyos, ibibigay niya yan. At alam daw natin ang pananaw ng ating Panginoon ay talagang makakabuti para sa atin. Ang pagrereklamo sa iba ay isang iba pang mga bagay yan na altogether ay sama-sama. At yan ay daan para magbukas ang nakamamatay na kasalanan, sas-as. Halimbawa ay tayo ay naaawa na sa sarili natin. And rage ay mapuot. Mapuot na tayo sa ibang tao at mapuot na rin tayo. Magkaroon ng puot tayo sa ating sarili. Basta ikaw daw, kung basta nagkakaroon ka ng pagkataon na ikaw ay matukso para ikaw ay magreklamo, lumapit ka sa Panginoong Hesus. Sabi niya, lumapit ka sa akin at sabihin mo sa akin yan, i-voice out mo sa akin yan, at ilalagay ko ang mga isip ko sa iyong isipan na mayroong kanta sa iyong puso. Napakagandang episode 60. Nire-review po natin para talagang manuot, mga kapanalig. Pinaglalaanan natin ng panahon yan. Although tinalakay na natin yan kahapon, pero bago tayo magsimula ng bagong episode ay nire-review po natin. Para pag hindi natin na-notes, may pagkakataon po tayong mag-notes ulit. Episode 61, October 10, Jesus Calling, Enjoying Kapayapaan sa Presensya ng Panginoon. Libro, napakagandang libro ni Sarah Young. Nasa Psalms 37, verse
3 hanggang 6. It says, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Feed ay pakainin. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Last verse, verse 6, He shall bring forth your righteousness as the light, ilaw, and your justice as the noonday, tanghali. Ang susunod po ay nasa Philippians chapter 4 verse 19. It says, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. Ang desiderata po ay tatlong words lang po na Tagalog, salin ni Binelda S. Santos. Desiderata ay desire of things. Ang napagandang poet, 97 years old, kasi 1927 isinulat ito ni Max Sherman sa kanyang anak na babae. Ito po, magpakatotoo sa sarili. Opo, tayo'y magpakatotoo sa sarili natin. So, ito na po ang episode 61. Mamaya po tatalakayin po natin ang lessons sa Genesis chapter 11 sa tulong ng Banal na Espiritu para sa glory ng Panginoong Hesus. Salamat po sa pag-subscribe, pag-like, pag-comment. Shoutout sa aking Kuya Romy, sa aking anak na Patrick na napakasipag mag-editing at mag-download nitong daily nating podcast sa YouTube. Salamat po sa inyong lahat sa pagbabahagi ninyo, pag-share ninyo. Ito po ay gagawin natin para sa pagtatanim ng mga salita ng Diyos dahil mahal na mahal natin ang Panginoong Hesukristo. Ito na po ang mensahe, episode 61 sa libro ni Sarah Young, October 10. Trust me enough to let things happen without striving to predict or control them. Relax and refresh yourself in the light, ilaw, of my everlasting love. My love light never dims. Hindi po lumalamlam, hindi po dumidilim ang ilaw ng Panginoon. Yet, you are often unaware of my radiant presence. Radiant ay makinang, walang katumbas na kinang ang presensya ng Panginoon. Radiant presence. When you project yourself into the future, rehearsing, ensayo, nag-iensayo ka, what you will do or say, you are seeking to be self-sufficient, to be adequate without my help. Sufficient ay kainaman, adequate, sapat. Pwede rin yung sufficient ay sapat. This is subtle sin, so common that it usually slips by unnoticed. Slip by unnoticed. The alternative is to live fully in the present, depending on me each moment. Opo. Rather than fearing, rather daw na tayo matakot your inadequacy, rejoice in my abundant supply. Train your mind to seek my help continually
even when you feel competent to handle something by yourself. Don't divide your life into things you can do by yourself and things that require my help. Instead, learn to rely on me in every situation. This discipline will enable you to enjoy life more and to face each day confidently. Pag nilay-nilay na po natin ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa iyo, kapatid, kapanalig, sa akin at sa ating lahat. At ibahagi po natin, mga kapanalig, magkaroon tayo ng lakas ng loob para itanim ang salita ng Diyos. Dahil tayo lang ay parang anggi rito. So, ikumpara sa eternity. So, pag naglaho tayo, hindi na tayo babalik. So, habang nandito po tayo, itanim natin ng salita ng Diyos. Tinawag po tayong itanim ang salita ng Diyos, mga kapanalig. Pag nilay-nilayan po natin yan. Ang magandang tanong pagka tayo nakikipagdiig sa Panginoon ay ano po ang gusto mong ipagawa sa akin, Panginoong Hesus? Tanong yan sa umaga and then sa gabi bago matulog, pagkatapos magdasal, siyempre dasal muna. Bago ka tuluyang matulog, maalala mo ang Panginoon na binayaan ka niya, iniligtas ka niya sa anumang kapahamakan, anumang karamdaman. Kung mayroon ka mang karamdaman ay pinagagaling ka na niya. Did I serve you well, Lord Jesus? Turo yan ni John C. Maxwell. Did I serve you well today, Lord Jesus? Napagsilbihan po ba kita ngayon ng todo-todo? Ngayong araw na ito, Panginoong Hesus, kakausapin nga niya, sasabihin niya sa iyo yan. At hindi ka niya sisisihin kung hindi mo man siya napagsilbihan ng todo-todo. Alam niya ang best mo. At alam niya rin ang kahinaan mo. So magtiwala daw tayo, magtiwala ka ng todo-todo sa akin. Na walang pag-aalinlangan. Yan ang ibig sabihin. Trust me enough. Na walang pag-aalinlangan. Na payagan mo ang mga bagay, ang mga sitwasyon na nangyayari na walang pag-striving. Ang striving po ay pagpupunyagi. To protect or control them. Striving din ay alam ko po, parang striving to be good ay ikaw ay talagang todo-todong gumagawa ng good. So mag-relax ka and refresh yourself. Relax ka, anak. At refresh, napakagandang mag-refresh. Tayo ay mag-meditate. Meditate ay napakalaking tulong po sa buhay natin yan dahil magulo, maingay ang mundo, mabilis ang takbo ng buhay natin. So dapat nagkakaroon tayo ng panahon para makipagniig sa Panginoon. Meditate means to examine, to evaluate, and to experience. Refresh yourself in the light of my everlasting love. Magpahinga ka. Tumigil ka muna sa ginagawa mo o paglalakbay mo na super napapagod ka na. Sa aking presensya na walang hanggang pagmamahal. Ang aking pagmamahal sa iyo, anak, ay mayroong super liwanag na hindi ito nagdidilim o lumalamlam, malamlam, madilim, yan po yung dims. Yet, bagkos ay ikaw ay madalas ikaw ay wala kang kamalayan sa aking makinang na presensya, na hindi mo namamalayan ang aking makinang na presensya. Kung ilalagay mo sa kamay mo ang lahat ng mga gagawin mo, mga para sa kinabukasan mo,
nag-iinsayo ka, ano man ang sasabihin mo, ano man ang iyong gagawin, yan ay ikaw ay you are leaning on your own understanding. Nasa Proverbs chapter 3 verse 5. Do not lean on your own understanding. Na ibig sabihin ikaw ay umaasa lang sa iyong sariling kakayanan. Yan ay hindi ito sasapat na wala akong tulong. Hindi sasapat yung mga kakayanan mo na yan, anak, sabi ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, nang walang ayuda, walang tulong, walang basbas, walang approval, walang empowerment, si Lord Jesus Christ sa ating mga ginagawa, iniisip. Ito raw ay malaking kasalanan. So common, common yan na ginagawa nating mga tao at tayo dumudulas na hindi natin namamalayan. At ang pinaka-alternatibo na magandang alternatibo ay mamuhay ka ng buong puso, buong loob sa aking presensya na iniaasa mo each moment. Siyempre, yung iaasa mo sa Panginoon ay yung hindi mo kayang gawin. Yung kaya mong magbungkal, kaya mong magtrabaho, ay gawin mo yan. Pero yung supernatural ay pagagawa mo sa Panginoon na naniniwala kang tutulungan Kanya. Kung ikaw ay nagtanim sa tamang panahon, didiligan ng Panginoon yan sa pamamagitan ng ulan at araw. At sa iyong parte bilang tao na natural na paraan ay aani ka na kasama si Lord Jesus Christ siyempre. Kung ikaw ay natatakot na hindi naisip mong hindi sasapat ang iyong kakayanan, ay magalak ka sa hindi mo maarok na mga supply ko sa iyo, mga paraan ko na hindi mo paraan. Ang isip ko ay hindi mo isip. Sinabi po yan sa Isaiah chapter 54 verse 17. Ay, hindi po, sa chapter 55 verse 8. Forgive me sa pagkakamali ko na yun, mga kapanalig. So, dumako po tayo sa pagtatapos ng mensahe ni Lord Jesus Christ sa pagninilay po natin. Kaya nga, turuan mo ang iyong isip na ako'y hanapin mo ang tulong ko ng tuloy-tuloy. Kahit na ang pakiramdam mo ay nagtitiwala ka sa sarili mong kakayanan, na kaya mong gawin yan sa sarili mo lamang, ay huwag mong hatiin ang iyong buhay sa mga bagay na kaya mong gawin sa sarili mo lamang. And yung mga bagay na mayroon akong dapat gawin na that require my help. Instead, matuto ka na ialay mo, isuko mo yung mga sitwasyon na yan at magkaroon ka ng sapat na disiplina para magalak ka ng todo-todo sa iyong buhay na sa pagharap mo bawat araw na mayroong super kumpiyansa sa buhay mo, na ikaw ay pinapatnubayan ng kataas-taasan Diyos, na alam mo, ang identity mo ay anak ka ng kataas-taasan Diyos, na ikaw ay greatest possession ng kataas-taasan Diyos. Hindi po araw, hindi po buwan, hindi po mga bituin at iba pang mga napakagandang creations ni Father God sa buong universe. Tayo nakatiting
ay na tayo pa ay makasalanan, na tayo pa ay dysfunctional lang ating buhay dahil sa ating maling pag-iisip, ay tayo ang tinuturing na greatest possession at gustong-gusto niyang manatili sa ating puso. Sa mangangaral na po tayo dahil nung nakaraang buwan, alam ko po, nagsimula po tayo sa Kawikaan 10. So tinapos natin ang Kawikaan 9 kahapon sa Book of Proverbs. Kawikaan mangangaral 1 po tayo. Walang kabuluhan ang lahat. Tagalog po. Maganda pong pagnilay-nilayan natin at maging gabay natin ng payo ng mangangaral na si King Solomon na nabiyayaan ng super dunong. Wala na siyang katulad na nabigyan ng super dunong na galing sa Panginoon. Sabi ni Pastor Ed Laves, kung may kukumpara mo ang dunong na galing kay King Solomon at nung panahon na ni Lord Jesus Christ ay napapareho, na similar. Siyempre, mas mataas yung antas nung kay Lord Jesus Christ. Ito po ang unang kabanata, versikulo 1 hanggang 18 hanggang 18. Ito ang mga katuruan ng mangangaral, ang anak ni David na hari ng Israel. Panalangin natin mga kapanalig ang Israel na nagkakaroon po ng kaguluhan doon, kaya may gera. Sabi ng mga sundalo noon, dahil hindi nagkakasundo ang mga leader. So, God is forever in control. Kahit may gera, ay manalangin tayo. At expect ang best. At expect na God is forever in control. Ito na po ang verse 2. Napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Dalawang ulit pong sinabing walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Sabi ng mangangaral, nagpapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit, para saan ba ang pagpapagod na ito? Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga. Buong araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Yan po tayo mamangha sa kadunungan ni King Solomon. Nalaman niya yan. Kaya dahil mapalad tayong nabigyan siya ng dunong at binahagi niya ang kanyang mga dunong. So, maging guide natin ang mangangaral na sinulat sa lumang tipan, the Book of Ecclesiastes. Kung kayo nagbabasa ng English. Pero sa atin ay mangangaral. Mapalad na mapalad tayo dahil nasa YouTube po yan. Ang library po natin ay nasa cellphone na po natin. Kung tayo nagdadrive ng kalahating araw, makinig ka lang ng mga magagandang mga pakikinig ng mangangaral, kawikaan at mga self-help books. Daig mo pa ang ng masteral pag ginawa mo yan ng ilang taon lamang. Verse 8. May kadugtong yung verse 7. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang verse 8 po, ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makayanang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagawa rin ngayon.
Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit, naganap na yun nung hindi pa tayo tao. Hindi na maalala ang mga nauna at ang nangyayari sa ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ito po ang kasunod. Ang karanasan ng mangangaral. Sinimulan sa verse 12, dito po sa unang kabanata. Ako, ang mangangaral ay naging hari ng Israel. Siniyasat ko at pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa mundong ito. At nakita kong ang tao'y itinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. Nakita ko ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin, ni hindi nga maitutuwid ang baluktot at hindi na mabibilang ang wala. Sinabi ko sa aking sarili, ang karunungan ko'y higit sa sinundan kong mga hari ng Jerusalem. Alam ko kung ano ang tunay na karunungan at kaalaman. Pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at ng kamangmangan, ng katalinuhan at ng kabaliwan. Ngunit, napatunayan kong ito rin ay tulad lang ng paghahabol sa hangin. Habang tulad lang ng ngunit napatunayan kong ito rin ay tulad lang ng paghahabol sa hangin. Habang lumalawak ang karunungan, ay dumarami ang alalahanin, at habang dumarami ang nalalaman, ay lalong tumitindi ang kapighatian. Yan po ang mangaral, unang kabanata, versikulo 1 hanggang 18. Tumako na po tayo sa huling topic po natin, sa tulong ng Panginoong Jesus. Opo, sa tulong ng Panginoong Jesus at para sa gloria ng ating Panginoong Jesus. Nasa Genesis chapter 11 verse 4 ang unang gusto kong ibahagi sa inyo, mga kapanalig, dito po sa libro ng Maxwell Leadership Bible, John C. Maxwell, New King James Version po ito. Shoutout sa aking kaibigang Robert McMillan, na ibinigay niya po ito 2013. Nabasa ko po 2015, halos 2 taon bago ko nabasa ito, kasi nga ang kapal, 1,600 plus pages, dahil 800 lessons ang pinagsumikapan ni John C. Maxwell maibahagi para tulong sa atin magbasa ng Bible, na itong version niya, updated and revised and updated. Hardcover po itong nabigay ni kaibigan kong Robert McMillan, na retire na pong nurse. Siya po siyang nurse na Canadian, Robert McMillan. Pinupuri ko ang Diyos at naibigay sa akin itong libro na ito. Ito po, The Law of the Big Mo. Ano ang mo? Hindi po yung salita nating mo ay ikaw, ako. Ang mo ay momentum. The law of the big momentum. Ang momentum po sa ating pag-aaral ay pwedeng mag-negative at positive. So depende sa ginagawa mo. Kaya kung ikaw ay dinadagsa ng maraming problema, tingin mo ayaw ka ng tantanan ng problema, negative momentum po yan. Kung ikaw ay nagtatagumpay na parang batis na umaagos ng kusa, freely, walang katapusan, pinagpapala ka ng Diyos, ay momentum din yan, positive momentum. Kasi maganda ang ginawa mo, maganda ang tinanim mo, kaya maganda ang inaani mo. So ito po, momentum is a leader's best friend. Ulitin ko po, ang momentum is a leader's best friend. Matalik na kaibigan ng momentum, kung naiintindihan mo. Kaya nga dapat nasa tamang landas po tayo. Unity of vision, language, and effort among the people of Babel provided tremendous momentum. Nung itinayo ng tao, gusto nilang abutin daw ang langit, nagkaisa sila na
itayo ang Tower of Babel, momentum po yun. Unfortunately, they used the big mo to go their own direction. As a result, God halted, ceased moving, pinahinto sila ng Panginoon, their momentum by confusing their language and scattering them to their four winds. So may desire ang mga taong tayo maglakbay, gumawa ng tore para marating natin ang langit, ang ulap. So nagtatagumpay sila doon sa momentum na yon, sa kanilang dinesire ni NASA na magtayo ng isang napakataas na tower, binansagan itong Tower of Babel, pero hindi pinayagan ng Panginoon dahil alam ng Panginoon na iba yung pakay ng mga tao, na sila na ay magmamakataas na. So kinumpiyos, nilito ni Father God ang mga tao at nabando na ang paggawa ng Tower of Babel, at ikinalat ng Panginoon ang mga tao, kaya hindi na tuloy ang paggawa nila ng pagtapos nila ng Tower of Babel dahil hindi na sila magkaintindihan. Iba-iba na ang lingwahe. So ito po ang susunod nating tatalakayin dito pa rin sa Genesis chapter 12 verse 1 to 7, ang the law of connection, God and Abram. Sino po si Abram? Siya po ay si Abraham. Sa una, sa Genesis, ang pangalan ni Tatay Abraham ay Abram po. A, B as in basketball, R, Romeo, A, Apple, saka M, Mary. Abram. At first glance, pamungad ni John C. Maxwell, the incident at the Tower of Babel looks like an angry God bent on punishing the people for disobedience. But it was much more than that. Actually, God was implementing a plan called divide and conquer. Divide and conquer. In Genesis 11, the Lord divided the people into many language groups. In Genesis 12, He chose one of those groups and made a covenant with one of their members. Sino po kaya ang tinutukoy dito sa isang grupo na ito? Ito po ang napakagandang lessons ni John C. Maxwell. God spoke to Abram, si Tatay Abraham po yan, and promised to bless him, and through him bless the entire human race because of the covenant. Abram became the father of the Hebrew nation. It is important to observe how God proposed His plan. He told Abram that He would bless him along with his cattle, land, mga lupa po yan, family, and name. God spoke to Abram heart to heart, revealing to him the blessings he would enjoy through the covenant. And Abram was no dummy. Hindi dummy po ang ibang salita niyan ay idiot. Hindi po dummy, hindi po idiot si Abram. He took God up on the proposed deal. Tinanggap ni Tatay Abram ang pinropose ni Father God in heaven. While Abram might have chosen to obey God simply because he is God, the Lord made the effort to connect with Abram first. He touched Abram's heart before asking for his hand.
Ulitin na lang po natin itong pakikinig na ito para repetition dramatically affects our success conscious. God is forever in control. Bye-bye now.